Karingkit man ay wala niyon si George ng pagkataranta. Sa halip, mahigpit ang tutok ng binata sa kanyang paksa. Aniya, si Madam Merlina, pag-usapan natin siya. Muntik nang masamid si Santa. Hindi siya handa sa paksang iyon. Baka magipit siya sa diskusyon at mapilitan siyang magtapat na nanay niya ang manghuhula. Magkasunod na tikhim ang ipinantakip ng dalaga sa kanyang pagkabigla. First of all, sabi uli ni George, ibig kong magpasalamat sa pagpapupunta mo sa akin sa kanya. I am very grateful to you. Tumaas ang isang kilay ni Santa at aniya, kahit kasalukuyang isinisilbi ng waiter ang kanilang pananghalian. Seryoso ka ba o tinutuya mo lang ako? Hinintay mo na ni George na makalayo ang waiter. Bago nito, tinugon ang dalaga. Kung tutuyain lang kita, anito sa mahinang tono, bakit pa ako mag-aabalang maghanap ng rosebud na singganda mo at ng Belgian chocolate na hopefully ay singsarap ng matamis mong ngiti? Alanganing ngiti ang bumitin sa mga labi ni Santa. Wala siyang panagot sa sinabi ng binata. Itinuon niya ang tingin sa pagkain nito. Inihaw na isda, pinasingawang sari-saring gulay na tinaktakan ng asin at paminta, isang serving ng plain rice. Sintonado ang sagot ng dalaga sa tanong ng kasalo. Nagda-diet ka ba, George? Tanong ni Santa. Karaniwan kasi, pagkaing mayayaman sa calories ang in-order nito. Kung kumain man ito ng pinasangawang gulay, tiyak tambak ang tinunaw na butter sa ibabaw niyon. Ngumiti ang binata. Sabi, I won't take offense, Santa, sa pag-ignore mo sa sinabi ko. At no, hindi ako nagda-diet. Umiiwas na lang ako sa fatty foods. Payo ni Madam Merlina. Lalala raw ang hypertension ko kapag, excuse me? Kunot noong putol ni Santa sa sinasabi ng kausap. Manghula lang siya, hindi doktor. Paano niya nalamang may high blood pressure ka? Mukha ka namang very healthy. Ikaw ang nagpapunta sa akin sa kanya, Santa. Dapat, ikaw ngayon ang tanungin ko kung paano niyang nalaman ang maraming bagay tungkol sa akin. Inaakusahan mo ba ako, George, na pinangunahan ko siya sa mga bagay-bagay tungkol sa'yo? Of course not. Bulalas ni George. Hindi yun posible. May mga sinabi siya sa akin, ako mismo hindi ko alam. Halimbawa? Tanong ni Santa. Like, ang pagkakaroon ko ng high blood pressure, sabi ni George. Sabi mo nga, Santa, mukhang very healthy ako. Yun din ang paniwala ko, kaya kahit paminsan-minsan ay sumasakit ang bato ko o medyo kinakapos ako sa paghinga dahil sa konting pagod, iniignora ko lang. Pero pagkagaling ko kay Madam Merlina, the very next day, nagpa-check up ako sa doktor. And she was right, si Madam Merlina. Papalala ang hypertension ko. Malay mo, sabi ni Santa. Baka tsamba lang yun. Alalahanin mo, hula lang yung kanya. Umiling si George. Sabi, kumbinsido akong hindi peking fortune teller si Madam Merlina. She's an authentic seer. Hindi kumibo si Santa. Pero paismid ang ngiti niya habang kanyang tinutusok ng tinidor ang kaharap na penne salad. Totoo,
wala akong believe sa hula-hula, sabi ni George. I thought it's plain nonsense. Pero kay Madam Merlina, bumilib ako. Hindi niya ako kilala pero kung bakit ultimo pinakatatago-tago kong ugali, alam niya. Pati childhood secret ko na matagal nang nawaglit sa isip ko. Nahalukay niya. Oh? Hindi makapaniwala ang tono ni Santa. Pati nature ng trabaho ko. Dugtong ni George. Natukoy niya. Alam niyang investment analyst ka? Talagang hindi makapaniwala ang tono ni Santa. Hindi siya ganoon ka-specific, paliwanag ni George. Sabi lang niya, I deal with lots and lots of money na hindi naman sa akin. Aplikable yan kahit sa ordinaryong teller sa bangko, sabi ni Santa. Oh, definitely not, sabi ni George. Malalaking cash ang dumadaan sa kamay ng bank tellers pero hindi yun maiko-qualify na lots and lots of money. That's Madam Merlina's own words, ha? Taglish kung magsalita siya. Pero lamang ang English. Halata siyang well-educated. Baka ini-impress ka lang niya, George, sabi ni Santa. Kay English o French ang gamitin niyang lengguwahe sa pag-interpret sa tarot cards na binabalasa ko o hinahati. Kung puro bola lang yun, wala iyong epekto sa akin, Santa. Ang ikina-impress ko, yung mga sinabi niya. Sumubo muna si Santa, lumunok, uminom. Ganoon din ang ginawa ni George. Kahit halatang hindi ganado ang binata sa kaharap na fat-free lunch, panay ang subo nito roon. Halos tapos na silang kumain ng balikang muli ang usapan. Ani George, tuwid na nakamasid sa kasalo. Marami akong itinanong tungkol sa iyo. Nasamid si Santa. Padaklot niyang dinampot ang napkin sa kanyang kandungan at doon umubo. Tumingin sa dalaga ang ilang nasa malapit sa kanilang mesa. Si George ay alalang-alala. Hindi naman nagtagal at nakontrol na ni Santa ang pagkabigla. Pero pulang-pula ang kanyang mukha. I'm sorry about that. Ang tindi ng samid kong iyon. Anang dalaga. Are you sure you're okay? Nag-aalalang tanong ni George. I'm fine, George. Ani Santa. Itinulak na ni Santa ang kanyang pinggan. Ayaw na niyang ubusin ang pagkain. Nawalan siya ng gana sa sinabi kanina ng binata. Inihingi ng huli sa waiter ng inumin ng dalaga. Nang ihatid yun sa mesa nila ay saka itong muling nagsalita. Siguro, mahuhulaan mo na kung ano-ano ang mga itinanong ko tungkol sa iyo, sabi ni George. Magkakaila pa sana si Santa. Pero baka mainsulto ang binata kapag trinato niya itong hangal. Umoo si Santa. Humugot ng malalim na buntong hininga si George habang nakamasid ng tuwid sa mga mata ng dalaga. Anito maya-maya. Hindi magaganda ang mga sagot sa tanong ko. Halimbawa, noong pinagwi-wish ako ni Madam Merlina, sa sariling isip ko lang at i-wish kong sana'y mahal mo rin ako. Pagkatapos, humugot ako ng isa sa mga nakataob na tarot card. Alam mo ang sabi niya? Hindi sumagot si Santa. Alam niyang isusunod din kaagad ni George ang tugon sa sariling tanong. Umiling muna si Madam Merlina bago ininterpret ang ibig sabihin ng card na nabunot ko, sabi ni George. Iba na lang daw ang gustuhin ko. Bilang kaibigan lang daw ang
turing mo sa akin, Santa? Nagbaba ng tingin ng dalaga. Naawa siya kay George. Maraming ulit kong sinubok na i-wish at itanong sa aking isip ang halos kaparehong bagay. Patuloy ni George. Sabi ko sa sarili ko, sa dami ng huhugutin kong card na siyang pagbabatayan ni Madam Merlina ng sagot, siguro naman kahit isa lang ay makakatanggap ako ng positibong tugon. But it didn't happen. Wala raw akong pag-asang pagkukulan din ng pagmamahal ng aking itinatangi. Ibig nang maasiwa ni Santa. Naaapektuhan siya ng lungkot sa tinig ng binata. Pag uwi ko nun sa bahay, sabi pa rin ni George, I felt so depressed. Pero nitong lumipas na 2 linggo, unti-unti nakabawi na ako. Naisip ko, maswerte ako dahil kahit paano, nakikita kita kapag weekdays. At yung ituring mo akong kaibigan, malaki ring bagay yun sa akin, Santa. Pwede na akong makontento nyon. Nagtaas ng tingin si Santa. Sinalubong niya ang mga mata ni George at aniya, isang araw, George, matatagpuan mo rin ang babaeng nakalaan sa'yo. Ang totoo nga, kung mamamansin ka lang, marirealize mong hindi iilan ang may crush sa'yo na taga rito sa bangko. Please, Santa, hindi mo ako kailangang isalba yung pride ko, sabi ni George. Totoo ang sinasabi ko, George, ani Santa. I'm not just propping up your ego. May nagsabi nga noon sa akin na, you're quite a catch daw. Very bright daw kasi ang future mo dito sa Southeast Asia Bank. Ngumiti sa wakas ang binata. Ang tanong, at sino naman kayang hilong nagsabi niyan sa iyo? Iyan ang kailangan mong diskubrihin sa sarili mo, pangiting tugon ni Santa kay George. Pero kapag pinilit mo ako, baka ipagtapat ko rin sa iyo isang araw. Tumingin si George sa kanyang orasan. 12:40 na pala. Nagpanik si Santa. Silang mga kawani na direktang nag-aasikaso ng depositors at iba pang kliyente. Iba-iba ang oras ng break nila. Siya ay 11:30 hanggang 12:30 ang oras ng lunch break. Ang nasa ikalawa at ikatlong palapag ay 12:00 hanggang 1:00 ang kalakarang schedule. Pero como executive si George, pwede itong sumabay sa oras ni Santa. Si Lisa ay isa pang exception sa kalakaran. Pwede itong sumabay sa lunch break ni Santa, basta rin lang convenient kay Miss Quevedo. Mapagbigay ang masungit nilang manager sa ibang bagay. Pero absent ng araw na iyon ang kanyang kaibigan. Tuloy, walang Lisa na umakyat sa kainan sa 8 palapag ng gusali upang sunduin na siya. Para mas mapadali, pinirmahan na lang muna ni George ang bill na kanilang kinain. Ibig nitong ihatid ang dalaga sa ground floor. Ayaw pa sana ni Santa pero mapilit ang binata. Pagbigyan mo na ako, Santa, anang binata. Baka huling lambing ko na ito sa'yo. Marunong naman akong tumanggap ng pagkatalo. At kahit pinadaan mo pa sa manghuhula ang pagsasabing wala akong pag-asa sa'yo, I still want us to be friends. If that's okay with you? Bago makatugon ang dalaga, ilang grupo natapos na rin kumain ang nakasabay nila sa paglalakad palabas ng kainan. Nagkagit-gitan. Tuloy, hindi naiwasang mapadikit si Santa kay George.
Hustong magkadikit ang dalawa nang mapatingin ang dalaga sa parehang papasok naman. Napamulagat si Santa, kasama ni Miss Quevedo, ang lalaking nakatitigan niya kanina sa ibaba. Sa iba nakatingin ang manager nila, pero ang kasama niyang gwapo ay nakay Santa ang mga mata. Tagling nagbaba ng tingin ang dalaga. Tumatahip na kung paano ang dibdib niya. Noon binati ni Miss Quevedo si George. Nito, "Had a good lunch, George?" "Oh yes, ma'am." Tugon ng investment analyst. "I-try ninyo yung grilled gindera, it's super." Napilitang magtaas ng mukha si Santa upang bumati sa kanilang lady boss. Kabastusan ng magkunwaring hindi niya iyon nakita. Pero kahit na kay Miss Quevedo nakatingin si Santa, ramdam naman niya ang mariing sulyap sa kanya ng gwapong kasama niyon. At kung pwede lang niyang ulitin ang makipag-ugnay sa mga mata niyon, di sana'y ginawa na niya. Hindi na umaasa si Santa na muling makikita ang lalaki. Nang magbalik kasi si Miss Quevedo ng mag-aalas 2, hindi na yun kasama ang lalaki. Matamlay na ibinalik ng dalaga ang atensyon sa kaharap na matrona. Pero kahit matamlay ang loob, hindi yun halata sa panlabas. Hindi pwede kay Santa ang sumimangot habang nag-aasikaso ng kliyente. Sa magiliw na tono, binigyan niya ng instructions ang matrona kung kanino ipa-follow up sa 3rd floor ang nilalakad niyong mga dokumento. Nagpasalamat ang kliyente, dinampot ang makinang nitong carry-all bag sa ibabaw ng counter at tumayo na. Saka lumapit at naupo sa harap ni Santa ang kasunod na kliyente. Ang lalaking hindi na niya inaasang makikita uli ng araw na iyon. "Hi there." Nakangiti ito kay Santa, pero napakatipid ng ngiti. Nito pa, "I'd like to open an account, please." Naiintriga na ba kayo kung gaano kahusay ang fortune teller na si Madam Merlina? At sino ang misteryosong gwapo na kasama ng lady boss ni Santa at nag-open pa ng bank account? Believe it or not, ang gwapong nagpatibok sa puso ni Santa ang magtutulak sa dalaga na magpahula rin sa nanay niya. Abangan